TPC nga pala, nag-react na sa mga video viral ngayon tungkol sa bakla sa Cebu na nagpatayo ng almost 2 hours, no? Pinatayo niya yung crew ng almost 2 hours. So bilang LGBTQ, dapat ka respeto ka. Hindi yung parang inaako mo na babae ka talaga. So panoorin natin ang reaction video ni TPC. Yung mga pre, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si TPC at ngayong araw pag-uusapan lang natin ang isang trending na pangyayari sa Cebu kung saan mayroong isang waiter daw ang pinatayo ng 2 oras matapos siyang magkamali ng tawag sa isang transgender ng sir. Excuse me, it's ma'am. Ayon sa post si John Calderon na tinranslate ng ibang tao para makachismis naman tayo mga Tagalog, pinatungkulan niya si Jude Bacalso sa kanyang post at sinabi niya, "Hello, ikaw ba ang nagpatayo ng empleyado sa Ulis Ayala Center Cebu ng 2 oras dahil tinawag ka ng server mula sa Ulis na sir?" Pakalino ng alaala ko dahil kasama ko ang mommy ko mula 4 PM sa Ayala Center Cebu. Pagkatapos bumaba kami sa elevator malapit sa Leylam at nakita namin itong empleyado na parang nagmamarcha mula 6 PM. Akala ko talagang may-ari ka at may pinag-uusapan lang kayo na empleyado kaya binaliwala namin at nagpatuloy sa paglalakad sa Ayala. Hindi ako mapalagay at sinabi ko sa mami ko na halos 2 oras na nakatayo ang server sa ganitong posisyon at nakaharap kay Jude Bacalso. Kaya ako na ang nakialam at tinanong si Jude kung ano ang nangyayari, kung siya ba ang may-ari o customer. Sagot ni Jude ng sarkastiko, "Go ask him." Tinutukoy daw yung server what happened. Pagkatapos dinala ko ang server papunta sa kanilang staff room at dito na siya humagulgol at nagpanic attack. Noong mga oras na yon may mga customer na kumakain at kitang-kita na ang server ay nakatayo ng 2 oras ngunit walang nagtanong kung bakit at ano ang nangyari. Ang iba pang mga empleyado sa Ulis ay sinubukan ng konsulahin ng server pero hindi umalis si Jude dahil lang sa nagkamali ang server sa pagtawag sa kanya. Ayon kay Jude, may tanong siya sa server na hindi nasagot at sinabi ni Jude na, "Oh, you will be standing there until makatubag ka sa akong pangutuna." Hindi ko maintindihan yung pre. No? Until masagot siguro yung tanong ang ibig niya sabihin dito. Hindi ko alam ang eksaktong tanong pero siguro ito ay may kinalaman sa pronouns at pagkakamali sa gender. Para sa konteksto, nagsorry na ang server pati na rin ang mga empleyado kay Jude pero hindi pa rin niya pinaalis ang server. Jesus Christ. Walang manager sa Ulis Ayala Center Cebu at ilang empleyado ang umiyak dahil wala silang magawa. Kung hindi kami dumating ng mami ko at hindi kami nakialam, hindi titigil ang pagtayo ng server na nakaharap kay Jude Bacalso. Gusto ko lang itanong, sino ka ba para magpatayo ng tao dahil lang sa pagkakamali na yon? Wala kang karapatang tratuhin ng mga tao ng ganito dahil sa pagkakamali lang. Maraming tao ang dumaan sa Ulis malapit na sa entrance exit. Kahit sino pa, mahirap o mayaman, wala kang karapatang gawin yon dahil tao rin sila. Alam mo rin kung saan ka nagsimula, huwag tayong magmataas. Hindi ko lang talaga na video dahil nakatutok ako sa server na umiiyak. Bukod pa rito, ikaw ba ay nagsasalita para sa LGBTQ? Para sa simpleng pagkakamali ng server, ganito ba ang gusto mong ipakita? Ako mismo ay bahagi ng LGBT at kinakahiya kita sa ating komunidad dahil sa pagyurak mo sa karapatan ng tao. Pinapanawagan ko ito at hinihingi kong panagutin ka sa iyong mga aksyon. Kahit saan tayo magkita, hindi kita aatrasan. Bigla ka na lang nawala kung saan ka nakaupo. Dapat nandoon ka para ayusin ito. Ito yung matapang na post si John Calderon mga pre. No? At ako, syempre, dahil hindi ko alam tunay na pangyayari at wala ako doon, at tatawagin ko tong alegasyon. No? Lahat ng to ay alegasyon na pangyayari pa lang. Syempre, mahirap maging sigurado sa mga bagay-bagay. Baka tayo pa yung makasuhan ay nakikisawsaw na nga lang tayo sa mga nangyari sa internet. At ayon sa isang article ng Inquirer.net, no, meron daw silang nakuwang statement ni Jude Bacalso. At sabi niya dito, "What transpired between me and the staff at the restaurant was a series of errors. Yes, I was addressed as sir. No, I did not scream or shout at the wait staff who did. My students call me sir and my nephews and nieces call me uncle. So it's no skin of my nose and it is funny to me that transphobes seem to think that I am anguished by it. I am used to being misgendered and if it is an honest mistake, I take that as an opportunity to educate. Because I am close to the owners of the restaurant, I informed them directly instead of taking it thoughtlessly to the court of public opinion. The error was made even more jarring to me since one of the owners is a beautiful trans woman whose own transition I have witnessed through the years." Medyo nagalit daw siya sa pagkakamali, no? Dahil trans woman daw yung may-ari ng restaurant. So ina-expect niya, no, na malamang dapat sanay na tong server na to, no, sa pagtawag ng tama sa mga tao kung ano yung pronouns sa trip nila. "Did the staff stand there for hours? Yes, we were waiting to resolve it with the owners. Did I demand that he stand there as punishment? No, the supervisor was there when I discussed with the erring staff that perhaps a gender sensitivity seminar would benefit them.
The supervisor acknowledged that this incident was a wake-up call to them and that they would welcome the opportunity. Ako sa totoo lang, medyo duda lang ako dito no, na hindi mo sinadya to na tumayo siya ng 2 oras dyan. No? Kasi kung ang sinasabi mo dito ay nakikipag-usap ka sa supervisor, no, bakit umabot siya ng 2 oras? Kumbaga, anong klaseng discussion ba yung nangyari? No? Tapos ang naging ending lang ay wake-up call to sa amin no, para magkaroon kami ng seminar about gender sensitivity. Unless ikaw mismo yung nag-seminar sa kanila on the spot no, habang business hours, di ba, habang may mga tao na pumupunta dyan para kumain, habang yung mga taong nandyan dapat nagtatrabaho, ikaw na mismo yung nag-seminar sa kanila kaya umabot ng 2 oras. Kung hindi yun yung nangyari, most likely pakiramdam ko, totoo nga yung sinabi dito ni John Calderon. No? Pero syempre wala ako doon kaya hindi ko alam yung totoo. Ako sa totoo lang, ayoko ng mga ganitong pangyayari no? Every time na may nababash na member ng LGBT community. Kasi sa tuwing may pangyayaring ganito, no, na merong na-highlight na isang member ng LGBT community ng negative way, gaya kunwari ni Tito Mars no, na naglalabas ng sobrang bull ng mga videos para lang sa engagement. Naiinis ako sa mga ganitong pangyayari kasi naawa ako sa LGBT community mga pre. Kasi maraming tao ang nag-aabang ng mga ganitong moments no para ma-unleash nila yung hatred na meron na sila antimano towards the community. Kumbaga kahit si Tito Mars lang naman yung nakakainis o kaya etong si Jude Bacalso, maraming tao ang gagamitin tong pangyayaring to no para malaya nilang ma-express ulit yung pagkamuhi nila sa bawat transgender na nag-e-exist no, sa bawat bading na nag-e-exist at sa bawat member na LGBT. Di ko na alam kung ano pa yung mga letters na kasunod, no? Nainis ako, no? Kasi ako bilang tao, hinihiling ko rin naman, no, na mamuhay tayo sa mundo na meron ng kapayapaan, no? Hindi na issue mga ganitong bagay. Hinihiling ko yun kasi isa sa mga taong pinakahinahangaan ko dito sa buhay kong to ay yung kuya kong bading. Dahil nung mga panahon no, na naging irresponsible yung tatay ko, no, nawala siya sa imahe at kailangan kaming alagaan ng nanay ko bilang isang single mother, napilitan siya mag-abroad sa murang edad na 20 anyos. Ginampanan niya yung role na dapat yung tatay ko yung gumaganap at siya yung nagmistulang taong kahanga-hanga sa akin habang lumalaki ako, no? Kaya hindi ako lumaki sa mundong to no, na mayroong panghusga sa mga bading. Wala akong panghusga na sila ay mga taong makasalanan, di ba? Na sila ay mga taong kadiri dahil ito yung ginagawa nila, ito yung mga choices nila sa buhay. Ang tanging impression ko lang no, sa mga bading habang lumalaki ako, isa sa mga taong pinakahinahangaan ko sa buhay ay yung kuya ko. Yung kuya kong bading na sumuporta sa amin nung hindi na kayang gampanan ng tatay ko, yung responsibilidad niya bilang tatay dito sa mundong to. Kaya yun, isa ako sa mga tao na humihiling ng mas magandang mundo para sa mga taong kagaya ng kuya ko. No? At sa tuwing may mga ganitong pangyayari, no, kung saan nadadama yung buong kabadingan dahil sa ginawang mali ng ilang specific na tao, medyo naawa na lang ako, no? Kasi parang na-hold back yung buong LGBT community dahil sa mga ganitong tao na, alam mo yun, hindi sila namumuhay sa paraan na magbibigay rason sa mga tao para magkaroon ng bagong perspective sa LGBT community. Nare-reinforce lang nila yung hatred na nararamdaman ng marami towards the community dahil sa mga ginagawa nila. At ako, wala naman akong maging strong na comment dahil lalaki ako, no? Never ko naging problema kung masakit ba o hindi na matawag ka na ma'am o matawag ka na sir dahil hindi siya naging issue sa akin at dahil hindi naman ako bading, hindi ako pwede magsalita tungkol dyan. Kaya pakinggan na lang natin tong sinabi ni C. Fairy, no? Dahil para sa akin, mas nasa posisyon siya magsalita tungkol sa bagay na to. Baka may matutunan din kayo mga pre. Si Fairy, ano say mo dun sa baklang pinatayo yung employee kasi tinatawag siya na sir? Nakakatawa, no? For me, napakababaw na rason para gawin yun sa isang employee. Para lang ma-push yung rights natin. Pero tatapakan mo naman yung pagkatao ng isang tao, which is not good. Nakakahiya. Nakakahiya for me, being a member of the community. So, para sa akin, it's not worth it. It's not worth it. Ako tawagin akong kuya, tawagin akong sir, call me daddy, or uncle. I won't even correct that. I won't correct that because that's how you see me as a person and I respect that. Diba? To the point na tinawag kang sir. That's already good enough. I mean, nandun na yung respeto niya sa'yo. I mean, from a stranger, tawagin kang sir, that's respect. Kaysa naman tawagin kang baklush, or yads, or yots. Diba? Mas nakakabastos yun. Or hoy, nakakabastos yun. But tinawag kang sir. Isn't it good enough? So siguro hindi yung rights natin as an LGBTQ+ yung pinupush mo. It's about your ego. Hindi mo lang matanggap. You know, respect begets respect. Kung gusto mong respetuhin ka ng society, you should respect them as well on how they see you. Napakababaw na na issue. Siya para sa akin, no, itong sinabi ni C. Fairy, ito yung healthy na approach kung paano mamuhay dito sa mundong to.
Kasi may mga advocacy tayo, 'di ba? Para mas maging maganda yung experience nyo dito sa mundong to. Pero hangga't hindi natin nakukuha 'yon, no? Kung magiging ganito kakadali ma-hurt sa mga bagay na madali naman talagang mamali ang isang tao gaya sa kung anong pronouns ang gagamitin sa'yo, pakiramdam ko, no, lalo lang magiging mahirap para sa'yo yung magiging experience dito sa mundo. Isipin mo dahil lang na mali ng tawag sa'yo, no, nagkaroon ng disruption yung isang business hours ng 2 oras. Gaano ba kahirap sabihin sa isang tao kunwari na, ay, ma'am po, hindi po sir, ito po yung gusto kong itawag sa akin. At kung naging kapal siya after mo sabihin yun, no, ay hindi sir, gusto kong itawag sa'yo, no, kasi mukha ka pa rin lalaki, di ba? Ba't kita tatawagin ma'am, may magkasing laki tayo na Adam's apple. Kung naging ganun siya, then pwede mo nang kontakin yung management at pwede kang dun na maghurumentado. Pero kung nag-sorry naman pala, no, tapos tumagal lang ng ganitong oras dahil nasaktan yung ego mo dahil di mo matanggap na natawag kang sir sa kabila ng perception mo sa sarili mo na isang babae, pakiramdam ko, isa ka sa mga tao na nag-hold back sa community as a whole, no? At yun na yung pakikisaw-saw natin dito sa mundo ng internet, mga pre, no? Pakiramdam ko, itong si Jude, nasa pinakapangit na sitwasyon ng buhay niya ngayon. Kasi isipin nyo, no? Kaya umabot ng 2 oras na to dahil nakaramdam siya ng disrespect, di ba? Nakaramdam siya ng disrespect dahil natawag siyang sir. At sa kagustuhan niya maitama, no, yung mga pangyayari, no, maitama yung disrespect na naramdaman niya dahil sa pagkakamali ng isang tao, lalo siyang inuulan ngayon, no, at yung community na kinibibilangan niya ng disrespect lalo. Ito yung mga pagkakataon sa buhay, no, na minsan mas matindi pa yung problemang na idudulot nung reaksyon natin sa isang problemang mas maliit lang. Jesus Christ! Ayaw mapunta sa sitwasyon na yan, no? Sheesh.